Bumalik sa bakasyon noong 10 taon na ang nakalipas, napakabata at kaibig-ibig pa niya noon. Gustong-gusto kong asarin at tuksuhin siya noong 10 taon pa. Habang ninanamnam ko pa ang panunukso sa kanya, isang malamig na boses ang narinig ko sa aking tainga. Yichen, tinutukso mo ba ako noong 10 taon pa? Napakagaling mo talaga, ano? Patay, bumalik din ba siya? Simula na ng kwento. Nagising ako, bumalik sa edad na 18, tinutulungan ako ng magiging asawa ko sa mga tanong sa entrance exam sa kolehiyo. Tinitignan niya ang maraming pulang marka, nakakunot ang kanyang noo, ganyan ka pupunta para mag-apply sa university. Hindi ko pinansin kung mag-a-apply ako sa university o hindi, ikiniling ko ang aking ulo para lumapit sa kanya at nagtanong ng may pagtataka. Liruyan, gusto mo ba ako? Sabihin mo. Kagaguhit lang niya ng mahabang tuwid na linya sa test paper. Tinitigan ako ni Liruyan, naghahalo ang gulat at pagkabahala sa kanyang mga mata. Nagpapakatanga ka, paungutya niya, gusto kita. Lirarigi ay, masyado pa siyang bata noong 18, hindi pa niya maitago ang kanyang mga emosyon. Sumagot ako ng TO at mapaglarong yumuko para tingnan ang scratch paper, nagkunwari na walang nangyari. Dahan-dahan kong binilang ang mga maling sagot sa papel, nagpapakatanga ka. Narinig ko ang mahina at malamig na boses ni Liruyan sa aking tainga. Tila matagal na siyang nagtitimpi, Yichen, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay galit na parang isang maliit na lobo, wala akong oras para makipaglaro sa iyo ng mga walang kwentang bagay. Nang marinig ito, lumingon ako para tingnan siya, bihira ang aking pagiging seryoso, Liruyan. Kinuyom ni Liruyan ang panulat sa kanyang kamay, gutom na ako. Tumayo si Liruyan, tumingin sa akin ng walang ekspresyon. At pagkatapos ay bumalik sa kwarto. Bakit hindi siya halos mauto? Hindi ko napigilang tumawa. Si Liruyan ay 10 taong gulang nang dalhin siya ng aking mga magulang sa aming bahay. Payat ang kanyang pangangatawan, nakasuot ng lumang sweater na hindi kasya sa kanya. Nakanguso at matigas na nakatayo sa sala, pilit na itinatago ang kanyang pagkabalisa. Nakatayo ako sa hagdan. Pagkatapos naming magtinginan ng ilang segundo, siya ang unang umiwas. Sensitibo ang pandinig. May pagpapahalaga sa sarili ngunit kulang sa tiwala. Ito ang aking unang impresyon sa kanya. Para sa kanyang pagdating, hindi ko masasabing malugod ko siyang tinanggap, ni hindi ko rin siya itinakwil, nararamdaman ko lang na ang bahay na ito. Sa wakas ay hindi na masyadong maluwag. Magkasing edad kami ni Liruyan, palagi siyang magaling sa kanyang pag-aaral. Hindi siya napapagod sa pag-aaral, anuman ang pagsusulit, palagi niyang inaangkin ang pangalan ng unang pwesto sa buong antas. Ang ilang tao ay ipinanganak na may pambihirang talento, madaling matuto ng anumang bagay, ganoon si Liruyan. Bukod dito, napakasipag pa niya. Halos masasabi naming magkababata kaming dalawa. Pagkatapos naming magpakasal. Sa araw, abala siya sa kanyang negosyo, ako naman ay nakakulong sa studio ng sining. Pagdating ng gabi, magkatabi kaming natutulog sa kama, nagpapakabait, libo-libong araw at gabi. Ganito ang aming ginagawa. Maliban sa kawalan ng pag-ibig, masasabing perpekto ang aming kasal. Sa ika-10 taon ng kasal sa kontrata, natuklasan ko nang hindi sinasadya na hindi rin siya walang pagmamahal sa akin. At sa mismong araw pagkatapos kong matuklasan ang sikretong ito, nagising ako at bumalik sa bakasyon pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo. Paano ko ba sasabihin? Tinitingnan si Liruyan na may hawak na maliit na cake, nakaupo sa tabi ng bintana. Siya ngayon ay bata pa, wala pa ang kapanahunan at kasanayan pagkatapos ng higit sa 10 taon, hindi mo siya mabasa. Gutom na ako. Lumapit ako, kumuha ng upuan at umupo sa tabi niya. Tamad akong nagbuka ng aking bibig, Ruyan, subuan mo ako. Tumingin sa akin si Liruyan, kung ayaw mo ng kamay, maaari mo itong ipagpalit sa kaldero at kutsilyo, nakakatawa talaga. Napangiti ako ng walang magawa, buti na lang at ang katawang ito ng 18 taong gulang ay tinitirhan ng Yichen pagkatapos ng mahigit 10 taon. Kung hindi, dahil sa aking pag-ugali, marahil ay maiisip ko na muling nasira ang aking kumpiyansa, at pagkatapos ay babalik sa kwarto para magmukmok. Ngunit ngayon ay iba na. Yichen, biglang namula si Liruyan. Parehong nahihiya at nagagalit, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inosente ko siyang tiningnan. Hindi naman ganoon kalakas ang hawak ko sa kanyang pulso, ngunit hindi rin siya makawala, kaya ginamit niya lang ang kanyang bilugan na mga mata para tingnan ako. Tumatawa ako habang tinitingnan siya nang hindi nagsasalita, ngunit malinaw ang aking ibig sabihin, kung hindi niya ako susubuan ng maliit na cake. Hindi ko talaga siya papakawalan. Walang nagawa si Liruyan sa akin, ipinikit niya ang kanyang mga mata para magtiis. Sumabog ang matamis na lasa sa dulo ng aking dila, tinitingnan ko ang batang lalaki sa aking tabi, ngunit walang pagbabago sa kanya sa aking alaala. Nakakurba ang mga kilay, maganda ang mga mata,
ang kanyang mga labi ay palaging matigas na nakatikom, kapag nagagalit ay hindi niya sinasadyang bahagyang pinapanguso ang kanyang mga labi. Para bang humihingi ng halik. Galit siya ngayon, ngunit hindi ako nakokonsensya. Nakakaramdam pa nga ako ng kahihiyang kasiyahan. Hindi nakapagtataka na pagkatapos naming magpakasal, gustong-gusto ako ni Liu Ruyan na tuksuhin. Sa wakas ay nakaramdam din ako ng parehong damdamin. Bagaman kumpara sa mga ginawa niya sa akin, ang tagpong ito ngayon. Masasabi lang na parang laro ng mga bata. Dahan-dahang nilulunok ang cake sa aking bibig. Hindi ko sinasadyang hinihimas ang pulso ni Liu Ruyan, manipis na balat at laman. Ang mga daliri na may hawak ng kutsara ay malambot at manipis, tila babaliin ang mga butong nakalabas, si Liu Ruyan ay nanginig. Hawak niya ang tinidor, may matinding babala sa kanyang mga mata. Yi Chen, umayos ka. Sige, duwag ako. Pinigilan ko ang aking mga daliri, si Liu Ruyan ay huminga ng malalim. May krema pa sa kanyang bibig, nakita ko siyang galit na galit, magiliw kong pinaalalahanan. Ruyan, ginamit ko ang tinidor mo, hindi ba't hindi direktang halik ito? Inuyom ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Walang hiya. Yi Chen, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ko siya pinansin. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Lumapit ako at dinilaan ang krema sa kanyang bibig. Tumango ako ng may kasiyahan, ito ang hindi direktang halik. Pumuyom ang baba ni Liu Ruyan. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay pumula na halos umuusok, hiya at galit sa kanyang mga mata. Mabilis na lumipas, isang sampal ang bumagsak ng malakas sa aking mukha. Iba nga, mukhang totoong galit siya ngayon, titigil na ako. Pinili kong magpigil, nagsimulang magsalita nang hindi gumagamit ng kamay, ang tapang mo. Ruyan, halata namang gusto mo rin, hindi ba? Nakasimangot ang maliit na mukha ni Liu Ruyan. Ganyan mo ba ako tratuhin, Yi Chen? Medyo pangit ang kanyang mukha. Hindi ako laruan mo. Iray, ang 18 taong gulang na si Liu Ruyan ay madaling utuin. Araw-araw hindi ko mapigilang gumawa ng kalokohan, syempre hindi kalaruan. Pinigilan ko ang ngiti sa aking mga mata. Naging seryoso ang aking ekspresyon, halata namang ikaw ang aking fiancé. Mabuti. Matagumpay na napaalis ako ni Liu Ruyan sa galit, pinanood ko siyang umakyat sa hagdan, tumango ako ng may kasiyahan. Simula ngayon, ang aking misyon ay kumain, matulog at makipag-away kay Liu Ruyan. Sa totoo lang hindi kailangang mag-alala ni Liu Ruyan, ang aking mga marka ay hindi kasing baba ng inaasahan niya. Pwede akong pumunta sa university, kung ulitin man ay hindi ko papalitan ang aking kurso. Dati akala ko. Pinipilit niya akong pumunta sa university upang ipakita sa aking mga magulang ang kanyang halaga. Pero ngayon bigla kong napagtanto, gusto niya lang pala akong makasama. Sa ikatlong araw pagkatapos punan ng aplikasyon, balak ni Liu Ruyan na umuwi sa kanyang bayan pagkatapos ng 5 taon na pagkawala. Dapat na talagang bumalik at tingnan, nag-overlap ang mga alaala, ngunit ang pagkakaiba ay may isa na ako. Malayo sa hilaga at timog, tumawid sa halos buong China, dumikit ako sa kanya. Dumating sa isang lugar na tinatawag na N-Town, isang liblib na maliit na bayan, wala siya sa city. Mga ilaw at ingay, mga ilusyon lamang, ilang makikitid na kalsada, at ilang hindi maliwanag na ilaw sa kalye. Hila-hila ang aking bagahe, huminto ako at si Liu Ruyan sa harap ng isang lumang bahay. Ang lumang bahay na ito ay malaki at maluwag. Alam kong bahay ito ng kanyang lola, dahil ang mga malalapit na kamag-anak ay maagang yumaw, siya ay bata pa at parang bola. Pinasa-pasa, naghahanap buhay sa bahay ng ibang tao, kaya noong unang pagkikita. Napakabisi niya, papalubog na ang araw, abala ako sa paglabas at pagpasok. Nililinis ang bahay, si Liu Ruyan ay nakahiga sa silya na yari sa ratan, nagpapaypay. Sa mata ng iba, ako, si Yi Chen, ay hindi marunong sa gawaing bahay. Si Liu Ruyan ay isang anak ng mahirap na pamilya na maagang natutong tumayo sa sarili, tumingin sa walis sa kanyang kamay, tinaasan ko ang aking kilay. Halata namang baliktad, naiintindihan ko na matagal nang walang nakatira sa lumang bahay, ngunit nag-brownout sa unang gabi na magkasama kami ni Liu Ruyan. Talagang hindi ko inaasahan, alam ko ang ugali ni Liu Ruyan, kailangan niyang maligo araw-araw. Hindi rin ito mapipigilan ng brownout, sa dilim, iniunat ko ang aking daliri at tinapik ang kanyang balikat. Gusto mo bang maligo? Bumaba ang mahahabang pilikmata ni Liu Ruyan, sige. Ito ay isang pagpayag, sa lumang bahay naghanap ng kandila at pusporo pagkatapos sindihan. Tahimik akong pumunta sa kusina para igiban siya ng tubig na pampaligo, pagkatapos ayusin ang tubig na pampaligo, akmang aalis na ako. Ngunit hinawakan ni Liu Ruyan ang aking manggas na may pagngangalit ng mga ngipin, huwag kang umalis, natatakot ako sa dilim. Nanigas ang likod ko na may hawak na kandila, napakatahimik sa paligid, bahagya kong narinig ang kanyang masungit na boses. Manatili ka lang sa silid na ito, huwag kang sumilip, kung hindi ay dudukutin ko ang mga mata mo. Hindi ko balak sumilip, nakita ko sa gilid ng aking mata, isang puting kamiseta ang basta na lang itinapon sa kahoy na palanggana sa tabi.
Ngumisi ako, dahil sinabi mo yan, baka sumilip na lang ako. Dumampi ang damit sa balat, naglalabas ng mahihinang tunog, halata namang bumilis ang paghinga ni Liu Ruyan. Nang magsalita siya, may babala na sa kanyang boses, subukan mo lang. Narinig ng dalawang taina ko, ang tapang ng sigaw. Sa totoo lang isa lang siyang tiger na gawa sa papel, madaling sirain. Mabilis ang agos ng tubig. Binuhat ko ang kandila, nakatalikod sa kanya, kalmado akong nakatayo. Binuhusan ni Liu Ruyan ang kanyang sarili ng tubig. Mula sa kanyang balikat pababa, sinubukan ko na ang temperatura ng tubig kanina. Bukod pa riyan. Sa pagtimpla ng tubig na pampaligo, masasabi kong magaling ako. Pero nabasa ako. Tumingin ako sa ibaba. Napangiti ako ng mapait. Pakiramdam ko malapit na akong mabaliw. Liu Ruyan, talagang kaya mo. Inaamin ko na medyo madalas ko nang asarin si Liu Ruyan nitong mga nakaraang araw. Parang araw-araw siyang galit. Pero sanay na ako. Ilang taon ko na rin siyang kinukulit. Parang hindi nagpakita ng kahinaan si Liu Ruyan sa akin, kahit kailan, bago man o pagkatapos ng kasal. Tinatawag niya pa rin akong Yi Chen sa buong pangalan ko. Talagang nakakainis. Sa bakuran, nakahiga si Liu Ruyan sa silya sa ilalim ng puno ng oliba. Habang ako naman ay naglalaba. Sa totoo lang, sa katawan ko ngayon. Hindi ako gaanong nasiyahan. Hindi ito sapat na malakas. Ang mga muscle sa braso ay hindi kasing lakas gaya ng pagkatapos ng 10 taon. Ang mga daliri na sanay humawak ng lapis ay hindi rin gaanong malakas. Ang malagkit na bula ng sabong panlaba na dumikit dito ay nagbibigay ng kahulugan ng pagiging maalalahanin. Ang tanging maipagmamalaki ko ay mukha akong masigla sa aking kabataan. Hindi ko talaga maintindihan si Liu Ruyan pagkatapos ng 10 taon, ngunit itong si Liu Ruyan sa aking harapan. 18 taong gulang pa lamang siya, puno ng pagkabata. Matigas ang ulo tulad ng isang maliit na mailap na kabayo. Maliban sa mahinang mukha, wala siyang lakas ng loob na gawin. Kung ako si Yi Chen na 18 taong gulang, hindi ko talaga siya makakayanan. Ngunit hindi ako yon. Dahan-dahan akong lumapit sa puno ng kawayan. Huminto ako sa tabi ni Yoi. Pagkatapos ay umupo ako sa silya na para bang may karapatan ako. Sinakop ng mahahaba kong bintit kamay ang buong silya. Hinawakan ko ang kanyang payat na baywang. Hindi ko mapigilang magreklamo sa kanyang tainga, Ruyan, hindi ko talaga gusto na tinatawag mo ako sa buong pangalan ko. Naguguluhan ang aking mga mata. Bakit hindi mo ako tawagin na Chen? Kung hindi pwede. Okay rin ang baby. Nakakulong si Liu Ruyan sa aking mga bisig. Ang kanyang katawan ay naninigas na parang bakal. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niya akong itulak para tumayo. Hindi ako natinag. Yi Chen, ginagawa mo na naman. Hindi ako nakinig. Patuloy ko siyang ikinulong. Kinuskus ko ang kanyang pisngi. Patuloy ko siyang inasar. Liu Ruyan, tawagin mo akong kuya, okay? Bibili kita ng candy. Hindi ako kayang talunin ni Liu Ruyan. Kaya binigyan niya lang ako ng babala, Yi Chen, huwag kang magmalabis. Yi Chen, huwag mo akong istorbohin. Yi Chen, mas mabuti pang magpakatino ka. Yi Chen, huwag kang magmalabis. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang ito sa akin. Pero hindi ako nakikinig. Binuhat ko siya at pinaupo sa aking hita. Hindi ako tumitigil. Ruyan, hindi ka ba pwedeng maging mas malambing sa akin? Hindi ako pinansin ni Liu Ruyan. Tignan mo, nagagalit na naman siya. Sige, bumuntong hininga ako. Okay lang na magalit ka sa akin. Pero ako lang ang pwede mong galitan, okay? Nakasimangot si Liu Ruyan. Hindi na siya nangahas na maging masyadong mapang-asar. Maayos ko siyang binuhat at dinala sa loob ng bahay. Pagkatapos ay maingat ko siyang inilapag sa kama. Gumulong-gulong si Liu Ruyan sa kama, tumalikod, at hindi na naman ako pinansin. Kinuha ko ang kanyang manipis na panloob na damit sa gilid ng kama. Para bang natural lang na magkasama kaming maglalaba pagkatapos. Nagulat si Liu Ruyan. Halos agad-agad siyang bumaling. Pagkatapos niyang tingnan ang tela sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng napakagandang ekspresyon. Nagkunwari akong walang alam. Hindi ka pwedeng mahawakan ng malamig na tubig. Paano kung sumakit ang tiyan mo? Nagtiis siya, pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili na tawagin ang pangalan ko. May halong galit sa kanyang boses, Yi Chen. Tumango ako habang nagsasabi ng iilalenan at hindi tumigil sa paglalakad. Hindi ko rin nakalimutang aliwin siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ilalaba kasama ng sa akin. Napakunot ang ilong niya. Seryoso kong sinabi, masyadong matapang ang amoy ng heather. Hindi mo gusto. Yi Chen, tumayo si Liu Ruyan dahil sa galit. Namula pa ang kanyang liig. Hindi siya makapaniwala nang tumingin siya sa akin. Wala ka bang hiya? Nagalit na naman siya. Ikiniling ko ang aking ulo. Tumingin ako sa kanyang light pink na panloob na damit sa aking kamay. Bibili kita ng purong bulak sa bayan bukas. 3 araw na akong hindi pinapansin ni Liu Ruyan, kahit na halos alaga ko na siya. Na matyagang naghahatid ng tsa at tubig para pagsilbihan siya, basta't magsalita ako, aalis siya agad. Nakatayo siya sa bakuran, napakaganda parang isang bulaklak ng magnolia.
Sa dami ng beses naming nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Alam ko, syempre, kung gaano katindi ang halimuyak ng sampagitan na ito. Sa isip ko yon, napayuko ako. Maganda ang katawan ng mga kabataan. Binaliwala ko ang ibang mga bagay. Tatawagin ko sana siya ng pabiro na Liruyan. Tumalikod si Liruyan at umalis. Sa pagkakataong ito, lumabas siya ng gate. Sumimangot ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gate. Tumingin ako sa labas. Wala na siya. Hindi naman ako nagmamadali, tumalikod ako at pumunta sa katabing bakuran, sumulyap ako sa may pintuan. Naroon niya si Liruyan, isang batang babae na may 2 tirintas, abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin habang nakadapa sa silya. Kumuha ng maliit na bangko si Liruyan at umupo sa tabi niya, mukhang magsisimula ng magpaliwanag ng takdang aralin, sa loob lamang ng ilang araw na hindi siya alis sa tabi ko. Nakabuo na siya ng malalim na pagkakaibigan sa batang babae sa kapitbahay na si Luxiang, napaka-cute ni Xiang. Gustong-gusto niyang puntahan si Liruyan para makipaglaro, syempre kapag wala ako. May kasama siya, at mayroon pa ring mga damit na hindi pa nalalabhan sa bahay, kaya dahan-dahan akong bumalik. Ngunit nanatili si Liruyan sa bahay ni Xiang para maglaro, hindi ko akalain na abutin siya ng buong hapon, lumubog na ang araw ngunit hindi pa rin siya umuwi. Hinanap ko siya sa buong bayan, ngunit wala akong natagpuan, sumagi sa isip ko ang isang masamang hinala, bumalik ako sa lumang bahay na nakasimangot. Balak kong magsumbong sa pulis kasama ang lola ni Xiang. Pagka-uwi ko, tumakbo si Liruyan na may dalang lotus. Magagaan ang mga hakbang papasok sa pintuan, nawala ang takot, at sumunod dito ang pangamba. Tinitigan ko si Liruyan ng mariin, pinipigilan ang aking emosyon, saan ka nagpunta kaninang hapon? Hindi sinabi sa akin ni Liruyan hanggang sa huli kung saan siya nagpunta noong hapong iyon, ang katotohanan ay noong sumunod na araw. Nalaman ko mula sa lola ni Xiang, eksakto ang hinala ko, pagiging maligalig. Mainit ang tag-init, ang Wenzhen ay malapit sa tubig, maililim ng puno. Mas malamig kaysa sa lungsod, halos tapos na ang takdang aralin ni Xiang, nagkasundo na siya noong hapon. Na makipagkita sa mga kaibigan upang mamitas ng lotus at buto ng lotus, nakita niyang nag-iisa at nababagot si Liruyan, buong kabutihang loob siyang isinama. Ayaw ni Liruyan na makasama ako, at maraming taon na rin siyang hindi nakakapamitas ng buto ng lotus, walang pag-aatubiling tinanggap niya ang imbitasyon. Masayang sumama, buong hapon ay kasama niya ang mga bata, kaya pag-uwi niya sa bahay sa gabi. Ang sumalubong sa kanya ay ang aking galit, nakatayo ako sa may pintuan na nakasimangot, ang tingin ko ay gustong-gusto siyang kainin ng buhay. Liruyan, yakap niya ang 2 lotus, hindi sinasadyang nadampi ang laylayan ng kanyang palda sa aking binti. Maingat na inilagay ang mga bulaklak sa planggana ng tubig, walang pakialam na sinabi, bakit? Agad na mas naging pangit ang aking ekspresyon, ngunit naging kalmado ang aking tono, bakit ka umalis nang walang paalam? Alam mo ba, hinanap kita buong hapon. Nakatalikod sa akin si Liruyan. Walang pakialam niyang sinabi ang iyo, patuloy na naglalagay ng mga buto ng lotus, bigla akong nagalit. Hindi pa niya nailalagay ang buto ng lotus sa planggana ng tubig nang hinawakan ko ang kanyang pulso at hinila siya papasok sa silid, natumba-tumba siyang pumasok sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, nahiga siya sa kama, tumingin sa aking mukha. Wala siyang ideya, walang pag-aatubiling gumapang siya patungo sa dulo ng kama, ngunit mas mabilis ako. Inabot ko ang kanyang bukong-bukong, hinila ko siya pabalik, hinawakan ko ang 2 payat na pulso gamit ang isang kamay. Iniin ang aking tuhod sa kanyang binti, puno ng galit ang aking boses, Liruyan. Alam mo ba kung gaano kataas at kalalim ang mga bundok dito? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung dukutin ka ng mga kidnapper? Gusto mo bang ikadena sa basement? O maging isang makina ng panganganak? Iginigi niya ang kanyang katawan, natuklasan niyang hindi siya makakawala sa pagkakakontrol ko sa kanya. Kaya nagalit din siya, hindi mo na kailangang mag-alala. Sabi niya na may tampo. Mas matagal akong naninirahan dito kaysa sayo, hindi mo ako kailangang turuan. Natuwa ako sa galit. Tumango at paulit-ulit na sinabing, sige, Liruyan, napakahusay mo. Sumasakit ang ulo. Nabulag ako ng takot at galit, bago pa makapag-react si Liruyan, marahas ko siyang pinaharap. Papapa, sunod-sunod, nahirapan si Liruyan noon. Parang may tinik na nakatusok sa puso ko, hanggang sa hindi ko na matiis ang sakit, tinawag niya ang pangalan ko. Yichen, masakit talaga. May himig ng pag-iyak ang kanyang boses, bigla akong natauhan. Tumigil ang mga palad, kung bibitawan ko ang aking kamay, malaya na naman siyang makakagalaw. Nakapikit si Liruyan, natigilan akong pinapanood siyang dahan-dahang iabot ang kanyang kamay sa kanyang likuran, nanginginig na hinilot ang kanyang puwitan. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang utak. Tumulo ang kanyang mga luha sa kumot, tumama sa puso ko.
Tinitigan ko ang aking mga kamay, kumalat ang walang hanggang alaala, halos malunod ako. Papalapit pa lang ako, tinuro ako ni Liu Ruyan na galit at takot, hinilan niya ang kumot at hindi na ako tiningnan. Umalis ka, ayokong makita ka ngayon. Parang bulong ng lamok. Talagang walang banta, ngunit ayaw niya akong makita, kaya wala akong magawa kundi umalis. Gulo-gulo ang isip ko, isang ideya lang ang nasa isip ko, hindi pa kumakain si Ruyan ngayong gabi. Pagkagising ko kinabukasan, maliwanag na ang araw, inamoy ko ang aking katawan. Amoy pawis, amoy na hindi gusto ni Liu Ruyan, sumimangot siya dahil sa pagkadiri. Kinuha ko ang aking mga damit at pumunta sa simpleng banyo, pagkatapos maghilamos, inihanda ko ang tubig na pampaligo ni Liu Ruyan. Hindi man lang ako tiningnan nang dumaan siya, ngunit hindi niya tinanggihan ang tubig na pampaligo na inihanda ko para sa kanya. Nakita kong siya'y nagtatampo, pero hindi niya pinapabayaan ang sarili. Kakaiba ang aking kagalakan nang matapos siyang mag-ayos at lumabas ng banyo. Nakahanda na ang almusal sa mesa. Alam kong ayaw niya akong makita, lalong ayaw niya akong kasabay sa pagkain. Dahil din sa hindi ko alam kung paano siya haharapin, nagtago na lamang ako. Ngunit si Liu Ruyan, habang nagpupunas ng buhok, ay dumaan lamang sa almusal at malakas na isinara ang pinto. Ito'y isang deklarasyon ng giyera. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang hindi pagkain ng niluto ko ay deklarasyon ng giyera niya. Sa nakalipas na 2 araw, ginagamit niya ang tubig na ginamit ko sa pagligo at isinusuot ang mga damit na nilabhan ko, ngunit hindi niya kinakain ang niluto ko. At wala siyang anumang pakikipag-usap sa akin. Hindi ito pagtatampo, ito ang taktika niya para labanan ako. Dahil alam na niya na mahalaga siya sa akin, napakahalaga. Ito ang kanyang lakas. Kahit na maaaring magutom ang kanyang tiyan, malinaw na napaka-epektibo nito. Hindi ako mapakali. Sa ikalawang gabi matapos niyang tanggihan ang pagkain, nagpakita ako sa kanyang harapan. Liu Ruyan, may hawak akong isang mangkok ng lugaw, pinipigilan ang galit. Gusto mo bang magpakamatay sa gutom? Nakatalikod siya sa akin, habang nakahiga sa kama, binaliwala ang sinabi ko. Tumahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang hininga namin, isa'y kalmado. Isa'y mabilis. Muling umalinggaw ang boses ko sa silid. Liu Ruyan, mahina ang boses ko. Muli na naman. Kahit ilang beses, babagsak pa rin ako sa kanya. Panalo ka na. Liu Ruyan, bumaling siya at humiga sa kama. Nagbigay ng alaala, ngunit hindi madami. Nakita kong halos wala na siyang emosyon. Kaya sumuko na ako sa pagpupumiglas. Tanong ko sa kanya nang walang pag-asa, Liu Ruyan. Ano ba talaga ang gusto mo? Walang emosyon ang mukha ni Liu Ruyan. Lahat ng gusto ko, binigay mo na. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, buong puso akong tumango. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Bumaling si Liu Ruyan. Gutom na ako at wala ng lakas. Ang senaryong ito ay iba sa inaasahan ko. Akala ko, paikutin niya pa ako ng kaunti at magbibigay ng kondisyon. Ngunit gutom na siya at hindi na kayang magpanggap na matigas. Walang magagawa. Ang tao ay bakal, ang pagkain ay asero. Gutom siya sa loob ng 2 araw. Ito na ang kanyang limitasyon. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga labi, pinipigilan ang galit habang sinusubuan siya. Hindi mo ba alam na pumunta sa kusina para kumain ng kahit kaunting bagay? Ayoko. Lumulok siya ng malaking subo ng lugaw. Ang tono niya ay nagtatampo ngunit matigas. Kahit na mamatay ako sa gutom, hindi ako susuko. Muli kong naalala na nagagalit siya kapag nakikita niya ako. Nagagalit pa ba ako? Yichen, bakit mo ako ginaganito? Ikaw ang unang hindi sumunod. Pinunasan ko ang kanyang bibig. Hindi rin tama ang iyong pag-ugali. Hindi mo ako pwedeng paluin sa puwet. Paulit-ulit niyang binigyang diin habang pinapalo ang kama. Nagtataray ang tono niya. Ako'y isang nasa hustong gulang. Walang sinuman ang pwedeng gawin ito sa akin. Kahit ikaw. Tinaasan ko siya ng kilay at idinagdag para maging patas. Pumapayag ako na paluin mo rin ako. Basta't masaya ka, kahit gaano kalakas. Yichen, muling nagalit si Liu Ruyan. Tumahimik ka. Hindi naman tumanggi. Matapos kumain at mabusog, naghugas ako ng pinggan. Naghihintay si Liu Ruyan. Nang matapos siyang maligo, tapos na akong magligpit. Sa puntong ito, naibalik ko na ang dati kong kalmado at makatuwirang pag-isip. Inayos ko ang kanyang kama. Walang pag-aatubili kong tinawag si Liu Ruyan. Lumapit siya, masama ang tono. Bakit? Wala. Kinuha ko ang ointment na may natural na ekspresyon at buong tapang na tinawag siya para lumapit. Dali, gagamutin kita. Mabilis na tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang palda, nanlalaki ang mga mata. Yichen, sinabi niya ang pangalan ko sa pamamagitan ng naggangalit ng ngipin, puno ng galit at babala sa kanyang boses. Sa huli, hindi ko na siya inasar. Dahil 18 taong gulang pa lamang siya. Hindi maganda sa katawan ko ang pagkapagod. Sige na, hindi na kita gagamutin. Inilapag ko ang ointment. Umupo ako ng tuwid, nagmumukhang napakaayos. Lumapit ka, tutulungan kitang patuyuin ang iyong buhok. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at lumapit sa akin.
Ngunit medyo alerto pa rin siya. Yichen, kinuha niya ang hairdryer at lumapit sa akin, habang isinasaksak ito ay mahinang sinabi niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Tumango ako at niyakap siya sa aking bisig. Yichen, pasensya ka na. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo, biglang humina ang aking boses. Paumanhin, Liu Ruyan. Mabagal ang ritmo ng aming buhay pag-ibig. Nagtagal kami dito ng 2 linggo. Bago umalis, nakaramdam ako ng pangulila. Sinamahan kami ni Xiaoxiang kasama ang kanyang asong si Xiao Figo para ihatid kami. Namumula ang mga mata ng dalagita, masasabing labis siyang nalulungkot sa labas ng bintana ng sasakyan. Kumakaway siya ng masigla, miss na miss ka na ni Ruyan. Umalis na ang sasakyan, medyo nalungkot si Liu Ruyan. Lumingon siya sa akin. Muli siyang yumuko, dali-dali akong umaalo sa kanya, babalik tayo sa susunod na pagkakataon. Paano kaya? Lumipad sa halos kalahati ng China, at bumalik kami ni Liu Ruyan sa 1-0. Nang sumunod na araw, pagdating namin, bumalik na rin ang mga magulang ko. Noong huli ko silang nakita, ay noong bagong taon pa. Lumipad sila pabalik sa 1-0 noong bisperas ng bagong taon. Muling nakita si Liu Ruyan at nagkaroon ng maikling hapunan ng bisperas ng bagong taon sa bahay. Nang sumunod na araw, lumipad na naman sila palayo. Para sa kanila, mas mahalaga ang karera kaysa sa pamilya. Ito marahil ang karaniwang kalagayan ng isang kasal na may pakinabang. Sa halip na mag-asawa, mas parang magkaibigan na nagtatalik, na naglutas ng mga pangangailangan sa pisikal sa mga itinakdang petsa. Ang natitirang oras ay ginugol sa pagtupad ng mga personal na layunin. Ang kasal namin ni Liu Ruyan ay maaaring naimpluwensyahan din nila. Pero si Liu Ruyan ay hindi naman gaanong abala sa karera tulad ng kanyang ina, na ang trabaho ang pinakamahalagang bahagi ng buhay. Wala rin ako ng ganoong paghihintay at kakayahan tulad ng aking ama upang maging isang mahusay na leader. Hindi ko ito maintindihan bago ako mag-10 taong gulang. Hindi ko rin ito maintindihan pagkatapos kong mag-10 taong gulang, ngunit nagsimula akong mag-eksperimento. Ito marahil ay dahil dumating si Liu Ruyan. Sabi ni Mama, hindi ako ang sentro ng buhay niya. Hindi rin isusuko ni Papa ang kanyang eksperimento para sa akin. Ipinanganak ako dahil narating na nila ang yugtong iyon. Sabi ko, hindi ako maaaring walang anuman. Kailangan niyong maghanap ng makakasama ko. Kaya hinanap siya at ng aking ama si Liu Ruyan. Bilang regalo sa aking 10 kaarawan noong taong iyon. Kaya dapat si Liu Ruyan ay akin ni Chen, dapat siya ay akin. Naghihintay ng pagkakataon, nagpapakatigas sa ilalim ng mesa. Ang kamay ko ay tahimik na dumampi sa likod ng kamay ni Liu Ruyan. Ngunit nahuli niya ito nang hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon, kiniliti ang kanyang palad, na nagresulta sa isang babalang tingin. Si Liu Ruyan ay labis na pinipigilan sa harap ng aking mga magulang. Ngunit hindi naman talaga kailangan. Maliban sa trabaho, wala na silang ibang inaalala. Gayunpaman, sinubukan ni Liu Ruyan na panatilihin ang isang kalmado na hitsura. Talagang kaakit-akit. Hindi ko napigilan ang aking sarili at nagsimulang magsamantala. Nakapatong ang kaliwang binti sa kanang binti, iniunat ko ang aking daliri sa paa at kinurot ang kanyang binti. Habang siya ay nagpapahinga, ang aking mga daliri ay dumulas mula sa kanyang palad. Mayroong sandali ng pagkabalisa sa mukha ni Liu Ruyan. Tiningnan ko ito nang hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon. Sa wakas, ako ay nasiyahan. Malinaw na ito ay isang hapunan para sa 4 na tao, ngunit si Liu Ruyan lamang ang nahihirapan. Iyon ay dahil masyado siyang sensitibo. Kaya nang pumasok siya sa aking silid sa hapon, naramdaman niyang hindi ito angkop. Ngunit wala akong pakialam kung ito ay angkop o hindi. Habang sinusubukan ni Liu Ruyan na lumabas, lalo kong pinapabigat ang sitwasyon. Hindi niya maalis ang aking kamay, kaya naitulak ko lamang siya upang umupo sa kama. Hinimas ko ang baywang ni Liu Ruyan. Lumambot ang aking boses na may bahid ng paglalambing. Ruyan, yakapin mo rin ako. Nag-alangan si Liu Ruyan sa isang sandali, at inilagay ang kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang sinuportahan ang aking baywang. Sa totoo lang, alam kong hindi siya naniniwala sa mahirap na pananalita. Bagaman sa aking pananaw, nakakahiya ang paglalambing, ngunit maayos din ang pakiramdam kapag paminsan-minsan itong sinusubukan. Yumuko ako upang tingnan ang mukha ni Liu Ruyan. Ang mga mata ng dalaga ay may bahid ng asul. Ang kanyang mga labi ay maputla. Maganda rin ang hugis ng labi, mukhang masarap halikan. Tumingin sa akin si Liu Ruyan. Nalilito akong tininala ang aking maliit na mukha at lumapit sa akin. Lalo pang gumanda ang aking ngiti. Dapat na alam niya na hindi niya kayang labanan ang aking katawan at mukha. Inilagay ko siya sa aking mga bisig. Hinaplos ko ang kanyang mukha at hinanap-hanap ko ang aking halik. Kailangan mong managot. Medyo hindi natuwa ang naantalang si Liu Ruyan. Paano mananagot? Nag-isip ako at sumagot ng may pagtanggap. Siyempre, sa pamamagitan ng pagpapakasal. Lalong hindi natuwa ang mukha ni Liu Ruyan.
Sumimangot ako at nagtanong, ang pagpapakasal ba sa iyong paningin ay isang bagay na napakasimple lamang. Pinakiusapan ko siya sa mahinahon na paraan, paano ito magiging simple? Ruyan, tayo ay itinadhana para sa isa't isa, dapat tayong magpakasal. Ikinuyom ni Ruyan ang kanyang mga labi. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, sige, magpapakasal na tayo. Nakangiti akong nakontento at dahan-dahan akong humiga sa kama. Ako ay sayo na. Nag-alangan si Ruyan ng 2 segundo, ngunit hindi pa rin napigilan ang tukso at dahan-dahang yumuko. Namumula, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga labi. Isang halik na parang dumadampi lang ang labi. Ngunit ginawa nitong maghangad ang higit pa. Mayroong sandali ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Kumurap ako. Nagmamakaawa akong nagsabi, Ruyan. Tiningnan niya ako nang mahimasmasan siya. Sa muling pagkabuhay, sumabog ang mga paputok sa aking isipan at ang kakaibang pakiramdam sa aking puso ay lalong tumindi. Sumakit ang dulo ng aking dila at agad akong natauhan. Nang makita ko ang mapulang mata ni Ruyan, napakunot ako ng noo, Ruyan. Dinilaan ng taong nasa itaas ng aking paningin ang kanyang labi, bahagyang ngumiti, at sa madilim niyang mga mata. Wala nang bakas ng pagiging bata, ako nga. Bumuhos ang ingay sa aking tainga. Ang simpleng 2 salita ay madaling nagpabagsak sa akin, nahilo ako. At halos masunog ako sa kahihiyan. Naalala ko ang mga ginawa ko sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ipikit ko ang aking mga mata, tinatanggihan ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga mata, ngunit sadyang napakahirap ni Ruyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking pisngi, paulit-ulit na minamasahe ang aking kilay, ilong, at hanggang sa aking labi. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay naglalaman na ng pananabik ni Ruyan. Matagal na tayong hindi nagkita, mahal kong asawa. Bumalik na rin si Ruyan. Hindi ito magandang balita para sa akin. Ang mas masahol pa. Malinaw niyang naaalala kung paano ko inasar ang 18 taong gulang na si Ruyan, nakakahiya. Sa pagitan namin, siya ang laging nagpapasimuno, at ako ang responsable sa pagsisinungaling. Ngayon nakaupo kami sa magkabilang dulo ng silid, walang imik. Nakaupo ng tuwid na tuwid, ngunit sa isang salita ni Ruyan, madali niyang sinira ang aking pagkukunwari. Tinaas niya ang kanyang talukap ng mata, tiyak ang kanyang tono, Yichen, gusto mo ba ako? Nagsisinungaling ka. Tumayo ako mula sa upuan, tulad ng isang batang lalaki. Tumanggi ng malakas, hindi kita gusto. Gusto mo ako. Ang boses ni Ruyan ay mahina ngunit tiyak, nagalit ako at sumugod sa kanyang tabi at sumigaw. Sino ang may gusto sa iyo? Ikaw pa nga ang may gusto sa akin. Biglang iniunat ni Ruyan ang kanyang kamay. Itinulak ako upang umupo at pagkatapos ay umupo rin siya sa aking kandungan. Gusto kita. Bigla akong nagliyab na mula ng sobra, nakakainis talaga ang ganitong Ruyan. Sa isang salita ay kaya akong gawing hindi mapakali. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya mismo sa akin na gusto niya ako. Hindi ko magawang manatiling walang pakialam, bigla akong nakaramdam ng labis na sama ng loob, tinakpan ko ang aking mga mata. Nakangasim ang aking ilong, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Ruyan? Bakit hindi mo sinabi ang mga salitang ito ng mas maaga? Dahil nahihiya ako. Ipinatong ni Ruyan ang kanyang baba sa aking dibdib. Mahina ang kanyang boses, lumaki ka sa lungsod, ngunit ako ay nagmula sa bundok. Napakalayo ng agwat sa pagitan natin, paano ko magagawang sabihin na gusto kita? Ngunit gusto talaga kita. Nanginginig ang aking boses, ang sama ng loob sa aking puso ay parang alon sa dagat na sumasalpok. Wala ba akong karapatang gustuhin ka? Paumanhin. Bihirang maging malambing ang boses ni Ruyan, inalis niya ang aking kamay na nakatakip sa aking mga mata. At dahan-dahang pinunasan ang aking luha. Natatakot lang akong isipin na magugustuhan ako ni Achen, pinagsisisihan ko. Ang 18 taong gulang na si Ruyan ay hindi sapat na matapang, hindi niya magawang sabihin sa iyo na gusto ka niya nang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Masyado siyang matigas ang ulo, masyado akong mayabang, noong bata pa kami, walang gustong unang magsabi ng mga salitang. Gusto kita, akala ko hindi niya ako mahal, kaya hindi ko rin siya mamahalin. Ngunit ang pagiging mapang-angkin sa aking puso ay patuloy akong hinihikayat, siya ang aking Ruyan. Sa akin lamang siya dapat. Kaya't sa pag-isip na kahit hindi ko siya makuha, dapat ko pa ring makuha ang kanyang puso. Bago pa ako makapagtapos ng kolehiyo, pinilit ko si Ruyan na kumuha ng sertipiko ng kasal, at pagkatapos ay nagpanggap kaming hindi nag-imikan sa loob ng 10 taon. Sinasadyang nagpanggap na hindi namin gusto ang isa't isa, sinasadya naming gamitin ang salitang kika-bed partner, upang tukuyin ang isa't isa, ginugol ang bawat gabing magkasama. Hanggang sa ika-10 anibersaryo ng aming kasal, nagmaneho ako pabalik mula sa timog ng lungsod papunta sa hilaga ng lungsod, sa gitna ng malakas na ulan. Isang nawalan ng kontrol na truck ang bumangga sa harap ng aking sasakyan, noon ang aming anibersaryo ng kasal.
Kaarawan din ni Liu Ruyan, at bilang karagdagan, isang birthday cake na espesyal na ginawa para sa kanya. Ang likod ng kotse ay puno ng mga rosas na pinili ko ng mabuti, ang singsing sa kasal sa walang pangalang daliri ni Liu Ruyan. Ay suot na niya sa loob ng buong 10 taon, sinasabi ng lahat na mahal niya ako, hindi ako naniniwala. Malinaw na kinamumuhian ako ni Liu Ruyan, hindi man lang niya ako nginingitian, paano niya ako nagustuhan. At paano niya ako minahal. At ang mga litrato sa aking wallet, ang mga wallpaper sa aking telepono at computer. Ang totoo sa aking likod, lahat ng hindi alam ng iba tungkol sa akin, ay tungkol sa kanya. Nakakainis talaga, napakasama ni Liu Ruyan, hindi niya sinabi sa akin na gusto niya ako. Ngunit napakarami kong ginawa, kaya nang makita niya akong puno ng tubo. Malulungkot kaya siya. Kung hindi ako magigising, wala na siyang pagkakaiba sa isang biyudo. Malulungkot kaya siya. Kung hindi ako magigising, wala na siyang pagkakaiba sa isang biyudo. Sa sandaling ito, naalala ko na sa wakas kung bakit ako nakabalik sa nakalipas na 10 taon. Yichen, gusto kita. Habang yakap ang aking leg, bumuhos ang malalaking patak ng luha ni Liu Ruyan. Araw, gumising ka na. Nagsisimulang bumaluktot ang paligid at sumasakit ng matindi ang ulo ko. Sa huling sandali, tiningnan ko si Liu Ruyan. Bumuka at sumara ang kanyang mga labi, at biglang bumuhos ang aking luha. Sinasabi niya, mahal kita. Nang muling magising si Achen, nakahiga ako sa ospital. Ang mga tagpo noong 10 taon ay matagal nang naglaho at napalitan ng isang pader na gawa sa salamin. Sa likod ng pader, nakahiga ang aking asawa, si Liu Ruyan. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang malaking grupo ng mga doktor at nurse. Natulala akong nakatingin at pagkatapos ay nalaman ko ang lahat. Sa katotohanan, hindi ako nakabalik sa nakalipas na 10 taon. Ang aksidente sa sasakyan ay nagdulot ng malubhang pinsala sa aking utak. Sinabi ng doktor na kung hindi ako magising, hihiga ako sa kama habang buhay. Si Liu Ruyan ay napakalinaw. Sa nakalipas na 10 taon, ang pag-unlad ng medisina ay napakabilis. Ikinonekta nila ang kanyang mga brainwave sa akin. Sinubukang hanapin ni Liu Ruyan ang aking kamalayan sa aking isipan, gamit ang kontrol sa isip upang gisingin ako. Bago ito, nagpadala ang aking ama at ina ng mga video mula sa malalayong lugar. Bilang nakagawian, inutusan si Liu Ruyan na alagaan ako, at hiniling na magbigay ng buong suporta ang mga doktor sa bagong therapy. Hindi problema ang pera. Halos 3 taon ko na silang hindi nakikita. Sanay na si Liu Ruyan sa malabong ugnayan ng pamilya, ngunit kung wala ako sa kanyang likuran, hindi niya ito kayang sanayin. Kaya't walang pag-aalinlangan na nilagdaan ni Liu Ruyan ang plano ng paggamot kahit na alam niya na maaapektuhan din ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Ngunit ngayon ay gising na ako. Ngunit natutulog pa rin siya. Habang nakatingin sa gilid ng mukha ni Liu Ruyan, dumaloy ang aking luha sa aking pisngi. Nakakainis. Ayoko sa lahat na umiyak, hindi man lang panlalaki. Pero Liu Ruyan, lagi mo akong pinapaiyak. Umiiyak ng umiiyak. Bigla kong nakita ang mga mata ni Liu Ruyan na bahagyang gumalaw. Nakita ko mismo ang kanyang mga mata. Dahan-dahang bumukas at pagkatapos ay nahirapang lumingon sa akin. Tahimik niya akong inaalo. Bumalik na ako. Huwag kang umiyak, Achen. Tinitigan ko siya. Pagkatapos ay umiyak ako ng mas malakas. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakalabas ako ng ospital. Mabilis akong gumaling. Malakas akong maglakad na parang hindi ako naaksidente. Nakabawi rin si Liu Ruyan. Nagsimula siyang singilin ako para sa lahat ng maliliit at malalaking bagay na nangyari sa nakalipas na 10 taon. Maingat niyang inilista ang aking 10 malalaking kasalanan. Umupo siya sa aking kandungan ng may galit at pinilit akong umamin sa aking mga pagkakamali. Hindi ako masyadong nagsasalita. Ngunit ang aking pag-ugali ay napaka-aktibo, nagpapagulong-gulong sa kama. Naiirita talaga si Liu Ruyan. Kahit na nakasuot ako ng briefs, naiirita pa rin siya. Hindi mo sinabing gusto mo ako. Agad kang humingi ng tawad. Gusto kita. Hindi mo rin sinabing mahal mo ako. Humingi ka ng tawad. Mahal kita. Hindi ka nagsasabi ng magagandang bagay. Ayoko. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang aking masunurin. Natigilan si Liu Ruyan. Ngunit sa pag-isip nito, nagalit pa rin siya. Sinakal niya ako sa leg. Sa anumang kaso, wala akong kasalanan. Kasalanan mo ang lahat. Ako ang may kasalanan. Agad kong yakapin si Liu Ruyan. Sa aking bisig, dahan-dahan ko siyang inalo. Ako ang may kasalanan sa lahat ng bagay. Isip bata, mayabang, matigas ang ulo, maraming masasamang ugali. Ruyan. Matagal na natahimik si Liu Ruyan. Napakasama mo talaga. Tumingala siya sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na napakasama mo, nagustuhan kita sa loob ng 20 taon. Katapusan.